Hey devs, so tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng web app without heavy infrastructure cost and architecture. Na front-end lang tsaka API, deploy mo, okay na yun. And yung API natin medyo kakaiba kasi gagawin natin siya smart contract na gumagamit ng blockchain. And huwag kang mag-alala kasi sobrang dali lang ng programming language. At ituturo ko yun sa'yo. Welcome sa day 2 ng 69 days of AO. So kung sa previous video natin, nag-setup tayo ng device, ngayon naman gagawin natin agad-agad yung pinaka-API or pinaka-backend natin na gumagamit ng smart contract. So tara, simulan na natin. So gagamitin pa rin natin tong FDS 101, our intro to fully decentralized stack. At syempre, naka-install na yung Rconnect wallet natin na magsisilbing parang lagi nating pang sign in or pang login sa mga applications. At pati na rin sa paggawa ng mga API natin or mga smart contract. So sa AO kasi, smart contract or yung magiging backend natin are called processes. Think of processes as yung parang tiny little computer na magra-run ng logic from front-end to back-end. Okay, again, back-end is your smart contracts and smart contracts on AO are called processes. And yung mga smart contracts natin will be written in a simple scripting language called Lua. And Lua is very popular among games like Roblox, Minecraft, GTA 5, World of Warcraft, and so on. Na kahit mga bata sa ibang bansa, ginagamit yung Lua. Mga 9 years old. Ganon siya kadaling gamitin. Pero tayo, magagamit na natin siya para makabuild ng mga full-scale web applications. So, diba? Ang ganda. So, ngayon, try natin magsulat ng smart contract or API na magte-take ng text input. Tapos, yung text input na yun, itatransform ng API natin or ng smart contract natin. Mag-a-add siya ng mga emoji. Tapos, tatawagin natin siyang DOM text. So, from normal text to DOM text. So, yun lang. Diba? Simple. At ito pa, dito sa AO, merong IDE or code editor na online para makagawa ng mga smart contracts ng super easy lang. And maganda yung interface. And that is called Better Idea or Better IDEA. So, punta lang tayo sa ide.betteridea.dev. So, ito, punta ka lang dito. Pagdating mo dyan, you have to connect your wallet. Ayan. As simple as that, nakalogin na tayo. May profile na tayo. And then, let's just create a new project. Let's call this DOMText. And gawin lang natin siyang regular Lua file. Create project. And there you go. May Lua code ka na. Lua programmer ka na. Joke lang. Then, balik tayo dun sa guide natin. Sabi dito, once you create your project, you'll see in the bottom right-hand corner your AO process ID. So, ito yung para magiging pinaka-ID or identifier ng process natin or ng backend natin. Siya yung para magiging pangalan ng tiny little computer na magra-run ng logic natin na i-connect naman natin sa front-end. So, now, dun tayo sa logic. Paano natin i-turn yung normal text into DOM text? So, let's write our smart contract. So, dito kasi sa Lua, they are dynamically typed, meaning, hindi mo na explicitly lalagay yung type ng variable. Kung ano yung maging value ng variable, yun na yung data type niya. And everything in Lua is a table. Think of table na pwede siya maging array sa JavaScript, pwede siya maging object, pwede siya maging array of objects, pwede maging object inside of object, and so on and so forth. Gets nyo na yun? So, ito nakikita nyo ditong transforms, isa tong table. Itong additions ay table. Meaning lang yan, yung was na key, gagawin nating was. Yung what, gagawin nating what. Yung me, gagawin nating mis. Yung is, gagawin nating is. Para siya naging key value pair. And itong additions, para siyang naging array naman ng emojis. So, merong elephant emoji, merong, di ko alam kung ano to. Tapos merong dumb. Okay? So, ganyan yung itsura sa Lua ng mga array and objects. They are called tables. Ngayon, yung next part ng code natin is yung handler. Think of handlers as your serverless function. Meaning, you can call those functions through their actions. Itong action na nakikita mo sa second line inside the handler. So, you can call this action dumbify and the function inside it will be executed. And sa loob ng function, nandun yung pinaka-logic mo. Anong gusto mong mangyari? Kapag si front-end ay gustong mangyari tong action na to. And in Lua, yung mga function na to, they always accept a message. So remember that this smart contract is in a process kasi yung process, you will communicate to it from the front end through a message. And yung message na yon, it contains a lot of different data and fields such as .data, .from, and so on. Next time na natin pag-aaralan yon. Pinakakailangan lang natin ngayon is yung .data kung saan ilalagay natin yung normal text na gusto nating i-dumbify. Tapos kung papansin mo, etong handler na to, sobrang daling basahin. Na basta marunong ka mag-JavaScript, gets mo na siya. Kasi may for loop din dito na we're just telling it na, okay, mag-loop ka sa transforms na to
through a pair, and the original will be the key, for example, and then the replacement, the value. So, meaning, kada loop natin sa transforms, si original yung magiging key natin and replacement is the value. And then sa next line, inside the for loop, is i-mutate natin, i-alter natin yung message natin na originally normal text. And then isa-substitute natin yung original with the replacement. And we'll just loop over the transforms hanggang sa ma-mutate na natin or ma-alter na natin yung pinaka-message natin. And then isa-save natin yung dummified message. Maglalagay pa tayo ng konting additions from this. So, kukuha tayo ng any random value dyan sa ating additions. So, ito yon additions, and then kukuha lang tayo ng random index through math.random, and then yung additions, or yung length ng additions. Pag nakita mo tong numbers na to, that means length. And then the last line sa ating function, magre-reply lang tayo sa front end, na parang ito yung pinaka-return statement natin. Kasi yung pag-reply natin, dapat message din siya from process to front end, or to other processes. And this is natin yung dummified message na. So, ganoon lang siya kasimple. Copy-paste na natin, and i-try na natin. Try natin itong code na to. Auto-save naman dito sa Better Idea IDE. Pagka-copy and paste natin, pindutin lang natin itong play button para mag-load siya sa process. Kasi yung mga Lua files natin, dapat niloload natin siya sa processes. Parang ito na yung pinaka-deployment natin. O diba, ang simple mag-deploy. So ngayong na-deploy na natin, paano natin itetest itong smart contract natin? Remember na sabi ko, we communicate from front-end to smart contract through messages. So we just send a message. How we can do that is type send, na para siyang function. And then, we'll actually pass a table or an object. So kaya siya may curly brace. So, 3 key things ang dapat nating ilagay dito. Number 1 is the target. And yung target, yung sinong target nating process ID or process. So, kunin lang natin to. Copy and paste natin yan dito. Next sa target, yung action. So, anong action yung gusto mong i-trigger? Makikita natin dito, yung action natin is dummify. By the way, this action is usually just the same with the handler name. Si handler name kasi ay hindi accessible or hindi visible sa frontend. Ang pinaka-visible sa frontend para matrigger yung handler is yung action. That's why we have the action tag here. So, dummify. And then the next one is the data, the message.data. So, the data is our normal text. So, let's say our message is, what did you learn? What did you learn? Ayan. So, send na natin yan. Dapat, ang mangyari is yung what, ma-change siya into WAT. Tapos, madagdagan tayo ng addition. So, let's hit enter. Ayan, computing na siya. Makaka-receive tayo ng reply ngayon from our process with a dummified message. So, may kulang pala dito sa transforms natin or sa handler natin. So, dapat pala naka-lowercase yung what natin kasi wala tayong handler para i-check kung uppercase or lowercase yung tanong natin. So, let's send another message. Gawin natin, what was your day like? Send this message, and makikita natin, magre-reply siya, what was your day like? So, ayan, na-dummify yung message natin. So, as simple as that, a few lines of code, meron ka ng smart contract. And you can use this to communicate with your front-end, siguro, some type of form or message. At marami ka pang pwedeng gawin, actually. So, congratulations kung nasundan mo to, isa ka ng Web3 developer. Well, that's the introduction. And tomorrow, i-connect na natin siya sa front-end. Gagawa na tayo ng actual website utilizing this very smart contract. So yun lang, I'll see you tomorrow for day 3 and see you at RWeave Philippines Facebook group. Doon tayo mag-usap-usap. Yun lang. Bye!